talaga pong nakakapuspos po ng pagpapala mula sa Panginoon dahil una-una pa lang po nakarinig na po tayo ng mabuti at mapagpalang balita na mula sa Kanya. Samahan niyo po muna uli ako sa maikling panalangin. Hallelujah, praise God. Pagpurit pa sa salamat sa inyo, Panginoon, dahil muli sa pagkakataong ito, binigyan niyo po ako ng panibagong araw o chance na makipag-iig po sa inyo, Panginoon, na pag-aralan po namin ang inyong mga salita, na hindi man po ako karapat-dapat na tumayo dito, ngunit kayo po ang gumagawa ng paraan. Kaya kayo po ang mabigyan ng parangalan, Panginoon. Tago niyo po ako sa inyong likuran at lahat po ng mga salita na gusto niyong ipahayag sa bawat isa, Panginoon, ay tumiim sa aming puso't isipan, Panginoon. Gabayan niyo po kami. In Jesus' name, Amen. Alam po natin yung kasabihan na when it rains, it pours. May mga pangyayari po sa buhay natin na halimbawa, may kasiyahan, may nag-birthday, may nagtatapos, may gumagraduate, di po ba masaya? Meron kayong mga namamasyal. Agaya po natin, galing po kami ng bakasyon. Thank you po, thank you Lord. Di po ba ang saya-saya nun? Yung mga parang sunod-sunod, puro masasaya nangyayari. Pero, sa totoong buhay po, hindi po talaga ganun. Dahil, yung sinasabi po natin, when it rains, it pours, sa mga mabubuting bagay, meron din pong nangyayari nun sa kabaligtaran. Kasi minsan di man po natin naasahan yung mga pagsubok dumarating po sa ating buhay. Hindi po kung nakakiti tayo, talaga pong matatag, malakas at maganda mga nangyayari sa buhay natin. Di po ba kalalasan tayo pong mga tao, lalo na tayo ay lumalapit o nakakilala sa Panginoon, mas pinipili po natin yung umiti. One way po yan para po mapaglabanan po natin yung mga dumarating po sa buhay natin. Hindi po kung nakatayo tayo ngayon, ibig sabihin hindi tayo sugatan. Maaring nakangiti ka pero ang puso mo umiiyak. Alam na alam po ng Panginoon yan. Pero binibili po sa atin ng Panginoon na magpakatatag ka. Kaya po, meron po tayong, yun po ang topic natin ngayon. Kaibigan, magpakatatag ka. Ito po yung verse na napili ko since kagabi lang po talaga. Dahil yung mga nakaraang araw, wala pong pumapasok talaga sa isip ko. Hanggang pinagdasal ko po, Lord, tulungan niyo po ako kung ano po yung gusto niyo pong ipahayag. Dahil bukas na po yun. Talaga pong last minute. Sabi, pagka kay Lord ka lumapit, wala ka mang ala, lahat ng kamangmangan na meron ka, kaya-kaya ka i-transform ni Lord. Kaya po yung mananalangin po ako. Samahan niyo po ako na basahin ang Deuteronomy chapter 31 verse 6. Sabi po dito, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan. Bakit po ito pinapaalala sa atin na sinasabing magpakatatag tayo? Dahil alam na alam ng Panginoon na may kahinaan tayo. Madali tayong bumigay, madali tayong matukso, madali tayong manghina. Kahit nasabihin mong pagkasaya-saya mo ngayon, sa isang idlap, pwede kang paiyakin ng Panginoon. Sa isang idlap, pwede mawala lahat ng kung anong meron ka. Kaya laging sinasabi ni binibilin, magpakatatag ka. Sabi nga po sa, unang-una pong gagawin natin, magpakatatag ka sa gitna ng mga suliranin. Dahil ang tao habang nabubuhay, kahit gano'n ka pa, sa tingin mo katatag, hindi. Merong suliranin na darating sa iyo. Pero, itong sabi sa atin ng Lord,
Sabi po sa awit 34 verse 19, ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Kaya po tayo, yung ginagawa po natin na paglapit sa Panginoon, hindi po natin naisipin na sayang na oras. Hindi po natin naisipin na kapaguran. Dahil lahat po yan hindi po masasayang. Ito po yung ating training ground. Bakit po tayo paulit-ulit na pinapaalalahanan? Paulit-ulit na yung ginagawa natin. Araw-araw lang nagdadasal. Araw-araw na lang paulit-ulit sinasabi yun. Bakit po? Kasi sinasabi araw-araw ang biyaya ng Panginoon ay iba. Araw-araw ang biyaya ng Panginoon ay bago. May dadanasin ka sa araw na to. Mamaya may iba na naman. Bukas iba na naman. Kaya po patuloy. Para po sa eskwelahan, continuous learning po tayo. Kahit po makagraduate tayo. Patuloy pa rin po tayo dapat na nag-aaral. Ito po, ang next stage naman po natin, nag-aaral po tayo kung paano po tayo lalapit sa Panginoon at kung paano po tayo tatatag dahil tayo po ay nananampalataya sa Kanya. Amen po? Sabi nga po, ayan, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang loob. Lakasan ninyo ang inyong loob. Dahil yung mga bagay na mangyayari sa atin, minsan hindi natin malibos maisip na nangyari. Talagang makakapangina. Ako po, ayan, kaya ako sinabing when it rains, it pours, hindi na po nawala sa isip ko yun. Kasi lately po, kahit napaka-masayahin ko mong tao, very jolly ako. Isang gift po na binigay sa akin ni Lord yung kaya kong umiti kahit na may dinadala ako. Kaya kong maging masaya kahit na may mga problema. Kung hindi nyo po naitatanong o hindi nyo alam, ang asawa ko nagtatrabaho po sa abroad. So ako po naiwan dito. Bali, parang ako na po yung head of the family. While here, dito po sa Pilipinas dahil wala po yung aking husband. So meron po akong mga anak, meron din po akong kasamang biyanan. Everyday po, pinipilit ko, I keep on smiling. Kasi I'm having the faith na binibigay sa akin ni Lord. Yung katatagan. Pero, at the back of that, meron pong mga pangyayari na talagang, kailangan ba lahat, isa-isahin ako ba talaga lahat yan? May problema yung, limbawa may problema yung bunso, may problema yung pangalawa, may problema yung pang-una, may problema sa biyanan. Minsan napapais ko, ba't gano'n, nag-iisa ako pero lahat ay pinoproblema ko. Pero napakabuti ng Panginoon. Bakit? Ibinigay sa iyo yung kakayahan na yan. Ibinigay sa iyo yung gift na yan. Dahil hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon yan hindi mo kakayanin. Hindi po sa akin ang credit. Kaya nga po pag may nagsasabi, ang galing mo naman, galing ang bait. Hindi po ako mabait. Salbahe din po ako. Salbahe din po ako. Pero, ang Panginoon po nagbibigay sa akin ng konsensya. Hindi ko po makuhang maging salbahe. Kahit po may gumagawa sa akin hindi maganda. Sabi nga po, si Lord po ang bahala doon. Huwag mong gagantihan dahil si Lord ang gumagawa doon. At, paano ka magniningning? Paano ka bibigyan ng pagpapala kung ang ginagawa mo naman ay napakadali naman pala? Kung kaya ng kahit sino yan, hindi ka nagagantimpalaan. Kaya po nagpapasalamat ako sa Panginoon na may pinaghihirapan ako. Dahil sabi nga po, yun ang testing ground. Hindi ka mapopromote kung hindi ka papasa sa mga test na ibinibigay sa iyo. Kaya kung namang problema ka ngayon, magalak ka. Papurihan mo ang Diyos, magpasalamat ka. Dahil ito yung pagkakataon para ma-promote ka. Wala pong aangat kung hindi po makakapasa sa una pa lang. Kaya po wag po tayong susuko. Magpakatatag po tayo. Wag po kayong matakot. Kasi sabi nga po dito, pakatatag ka, kahit na malapit ka sa Lord, hindi ka exempted. Huwag mo sabihin na mumuno ka. Huwag mo sabihin ikaw ang nagtotok, ikaw ang nagpipreach. Kasi kaya ka rin subukin. Lahat tayo may kahinaan.
tayo may limitasyon. Hindi po natin kaya gawin sa sarili natin. Bakit po ginawa ng Panginoon yan na tayo po lahat ay may pagkukulang? Dahil kung tayo po wala ng pagkukulang, baka lalo po tayong maging tamad. Lalo po tayong masyadong umasa sa sarili. At lalo po tayong masyadong bumilib sa mga kakayanan natin na very limited lang naman. Na para sa paningin ng Panginoon ay isang basahan. Pero dahil po tayo ay binibigyan ng kapangyarihan ng Panginoon at ay nakipag-isa sa Kanya, wala pong imposible. Sabi nga po diya sa John 16:33, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yan po ang laging paalala sa atin ng Panginoon. Kakayanin po natin ang lahat ng bagay kung tayo po ay laging kakapit, tatawag, at magtitiwala sa Panginoon. Huwag na po sa sarili lang natin. Although gumagalaw po tayo, binibigyan po tayo ng pag-iisip, binibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan, ng katalinuhan ng Panginoon. Pero iyan po ay gagana lang kung tayo po ay magpapa-under sa Kanya. Amen. Siya po ang magiging boss natin. Amen? Sabi nga po, sa pangatlo, pakatatag ka, hindi ka mag-isa. Sasamahan ka lagi ng Panginoon. Dahil sabi nga rin po dito sa Josue 1:9, parang, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Bakit po paulit-ulit? Magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob. Kasi dito sa mundo, dadanas ka ng mga pagsubok, dadanas ka ng kapighatian. Kasi habang nabubuhay tayo, meron tayong mga gusto sa buhay natin. Iyon, nagiging dahilan ng mga paghihirap natin minsan. May mga bagay tayong pinapangarap, iyon din yung nagiging dahilan kung bakit tayo naghihirap. Minsan, talagang sa tingin natin, hindi na kaya natin, pero gustong-gusto pa rin natin, kaya asan natin, doon po tayo naghihirap din. At saka may mga bagay na hindi mo mang gusto, wala sa palad mo. Wala kang kontrol. Kaya, sinasabing magpakatatag ka. Huwag kang matatakot. Lagi pong merong huwag matatakot, magpakatatag ka. Or huwag kang mawawala ng pag-asa, sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Gaya na sinabi ni Sis Annie, ako po natutuwa na makapakinig, sabi niya, Sister, ako na mauna, para hindi mawala yung pinag-asalan. Praise God, kasi po, talaga pong inihanda po talaga. At kung nakita niyo naman po, sabi, kung nabibigyan po talaga ng pagkakataon, mas mag-grow po tayo. Dahil ito po yung chance po natin na maipakita ni Lord kung ano na yung nababago sa buhay mo. Kasi, kung hindi ka magpapagamit, ano man yung talent na ibinigay sa'yo, kung hindi mo share yan, baliwala yan. Kaya, kung meron po tayong talento sa pagsasalita, talento sa pag-akay, talento sa pagbibigay, at kung ano man talento sa pag-awit o sa pagsayaw, talento na nakalulugod sa Panginoon, gamitin po natin yan. Amen. Ayan. At pilitin po natin na tayo po sa ating sarili, huwag po natin masyadong tingnan yung sarili natin na tayo ay naiiba, na tayo ay mas magaling, na tayo ang dapat masunod. Pilitin po natin na ang isipin po natin ay yung ikalulugod ng kapwa natin. Kasi po, pag po yung para sa ibang tao ang inisip natin, at kinalimutan po natin yung sa sarili muna natin, mas natutuwa po doon ang Panginoon eh. Parang mas makakawin ka ng soul. Kasi pinapakita mo, I no longer live in me. English yun ha? But Christ lives in me. Parang yung ginagawa na kasi tayo, kaya yun ipapakita po natin. Although paminsan-minsan, sumasablay pa rin po tayo, yung mga ugali po natin na
ayan, ay lumalabas. Pero dahil po tayo ay nakakapakinig at inaaya po tayo sa paanan ng Panginoon, tayo po ay nararapat na magbago. Binabago po tayo ng Panginoon eh. Pero tayo rin po mismo sa sarili natin, must be willing enough to do that. Kaya po, mensahe na to ay hindi na po makakatagalin. Sabi rin po sa Exodo 33:14, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Kaya lagi po natin tatandaan yan. Ito po, ang conclusion, magpo-conclusion po. Kapatid, pakatatag ka. Dahil sa gitna ng suliranin, dadanas ka ng mga kapagyatian dito sa mundo. Kahit nasabihin mong matuwid ka, lumalapit ka sa Panginoon, nagpapakaputi ka, hindi ka exempted. Dadanas at dadanas ka ng mga naranasan ng mga kapwa natin dito sa mundo dahil buhay ka. At sa mga maaari pang harapin sa sanlibutan, huwag kang mag-alala. Magpakatatag ka dahil hindi ka nag-iisa. Dahil ang Diyos lagi po natin kasama. Isang tawag lang. One call away. Paano po natin siya tatawagan? Through prayer. Amen. Lagi po natin tatandaan, God is a way maker. Kung sa tingin niyo wala ng paraan, tumawag ka kay Lord. God is a mountain mover. Kahit na ganang karami pang bundok yung kaya niyang palisin yan. And God is a miracle working God. Yun lamang po and good morning.